lahat ng pulubi ay naghihirap, magugulat kayo sa mga kwento ng mga taong ito. Narito ang 10 pinakamayayamang pulubi sa mundo ng pwesto. Simon Wright. Si Simon Wright ay isang profesional na pulubi mula sa London. Araw-araw, 8 oras siyang namamalimos sa lansangan ng London kasama ang kanyang aso. Ang paborito niyang lugar ay malapit sa isang NatWest ATM at railway station kung saan libu-libong tao o 3.5 million Philippine pesos kada taon. Pero huwag kayong magugulat dahil umuuwi siya sa isang flat na nagkakahalaga ng 300,000 pound o 21.1 million Philippine pesos sa Fulham. Isang daang taong gulang na babaeng bulag mula sa Jeddah. Isipin niyo, buong buhay niya na malimos siya sa kalsada habang suot ang kanyang sirasirang damit. Marami ang naawa at nagbigay ng pera sa kanya. Pero now, nalaman na siya pala ay may tagong yaman na umabot sa 3 milyong Saudi Riyal o 44.5 million Philippine pesos. Mayroon din siyang alahas na nagkakahalaga ng 226,000 dolyar o 12.5 million Philippine pesos, sali sa Al-Balad District ng Jeddah. Ang lahat ng kanyang yaman ay iniwan niya sa mga kakilala niyang pulubi. Ikatlong pwesto, Sambhaji Kalle. Si Sambhaji Kalle ay isang pulubi sa Mumbai na namamalimos kasama ang kanyang pamilya. Sa isang araw ng pagmamakaawa, nakakakuha sila ng 1,000 rupees o 683 Philippine pesos at nakapag-ipon ng 40,000 rupees o 27,320 Philippine pesos sa bangko. Bukod pa dito, may ilan pa silang investment na nakatabi. Sa dulo ng araw, umuuwi sila sa kanilang flat sa Virar o sa isa sa kanilang 2 bahay sa Solapur. Ika-4, si Krishna Kumar Gita ay isa ring pulubi mula Mumbai. Araw-araw siyang namamalimos sa kanyang paboritong lugar sa CP Tank. Nag-aayos siya ng kanyang sarili na parang dukha. Pero ang totoo, mas malaki pa ang kita niya kumpara sa mga nagbibigay sa kanya. Sa isang araw, nakakabuo siya ng 1,500 rupees o 1,025 Philippine pesos bago umuwi sa kanyang flat sa Nalasopara. Erwin Corey. Si Erwin Corey ay isang 70, mahigit 17 taon na siyang namamalimos sa 35th Street sa Manhattan. Lahat ng nakokolekta niyang pera ay ibinibigay niya sa isang charity sa Cuba para sa mga batang nangangailangan ng medical supply. Nakatira sa isang bahay na nagkakahalaga ng 3,500,000 dolyar o 196.7 million Philippine pesos sa East Mid ay namalimos sa loob ng 4 na taon malapit sa isang busy road junction sa Northern Calcutta. Nagsimula siyang magpanlimos noong 16 na taong gulang siya at halos hindi siya gumastos para sa sarili niya. Nang siya ay 60 taon, nagdeposito siya sa bangko ng 200 pounds o 14,050 Philippine pesos ng mga barya na nagmula sa 4 na balde na kanyang naipon. Ikang lalaki na hindi pinangalanan ang nakuhanan ng larawan kasama ang kanyang anak na babae habang namamalimos. Sila'y tila marumi at suot-suot ang sira-sirang damit. Ngunit kung titingnan ninyo ng mabuti, may susi siya sa kanyang bulsa na tila para sa isang Mercedes. Ika-8 ay isang 43 taong gulang na dating stagehand mula New York City. Araw-araw siyang namamalimos kasama ang kanyang 9 na taong gulang na aso na si Rizzo. Ang paborito sa Grand Central Terminal at sa East 42nd Street sa pagitan ng Vanderbilt at Madison Avenue. Ayon sa kanya, nakakabuo siya ng 200 dolyar kada oras at 250 Philippine pesos. Isang malaking halaga taong wala namang ginagawa na pwesto. Gary Thompson. Si Gary Thompson ay Texas pero ngayon ay nasa Lexington, Kentucky. Ginagamit niya ang kanyang wheelchair dahil sinasabi niyang hirap siyang maglakad at kumit. Ang hindi alam ng karamihan, nagpapanggap lamang siyang may kapansanan upang makapanglimos
umaabot sa 100,000 dolyar o 5.6 million Philippine pesos kada taon ang kita niya mula sa papwesto. Masu. Si Masu ay isang pulubi mula India. Tuwing papunta sa kanyang paboritong lugar para mamalimos. Kapag narating na niya ang lugar, nagpapalit siya ng damit at nagbababad sa kalye ng 8 hanggang 10 oras bawat araw. Ayon sa kanya, kumikita siya ng 1,500 rupees o 1,025 Philippine pesos bawat araw at siya ay isa ng milyonaryo. Hindi alam ng mga nagbibigay sa kanya na mas malaki pa ang net worth niya kumpara sa kanila. Ganda ng mga kwento nila, di ba? Hindi lahat ng nasa kalsada hirap. Sa kanilang diskarte at tiyaga, nakakapag-ipon di natin inaakala. Kaya naman, huwag kalimutang mag-follow. Marami pang nakakagulat at kakaibang kwento. Salamat sa panonood.